29 days na lang po mga kapatid, September 1 na. Simula na po ang 4 na taong pagsisisi na ibinibigay ng Panginoong Ama sa buong sanlibutan ito. Tinatawagan po ang bawat leader sa 195 na bansa sa buong sanlibutan na namumuno sa 8.3 bilyon na tao sa buong sanlibutan. Kasama po ang Pangulo ng Bansang Pilipinas, pangalawang Pangulo, senador, mga congressman, gobernador, mayor at mga kapitan. Tinatawagan po kayo ng Panginoong Ama na pamunuan niyo raw po ang pagsisisi ng bawat tao sa sulok ng sanlibutan ito. Mga kapatid, mga kababayan, makakaranas tayo ng matinding kagutuman kapag hindi tayo tumalima, kapag hindi tayo nagsisi sa ating mga kasalanan. Sinabi ng Ama, darating ang panahon na yung patay na ipapalibing na lang ay hindi na ipapalibing, sapagkat dahil sa kagutuman ng mga tao sa sanlibutang ito, makakaranas tayo ng 3 hanggang 6 na araw na kadiliman. Totally shutdown mga kapatid, mga kababayan, kabilang kagutuman, kabila ang malalakas na lindol, super typhoon, malalakas na ulan, pagputok ng bulkang Mayon. Mga kapatid, mga kababayan, sa 4 na taong ito, tinatawagan ang lahat ng 8.3 billion sa sanlibutang ito na magsisi na sa mga kasalanan. Inuulit ko po mga kapatid, ang lahat po ng 8.3 billion na tao sa buong sanlibutang ito, pinapakiusapan, tinatawagan ng Panginoong Diyos Ama na magrepent na magsisi na sa mga kasalanan. Mga kapatid, mga kababayan ko, napakaswerte po natin sapagkat 4 na taon yung ibinibigay sa atin ng Panginoong Ama mula September 1, 2026 hanggang 2030 na magsisi tayo. Hindi po katulad noon sa Ninive, 40 days lang po ang ibinigay ng Ama. At sinabi nga po kay Jonas, pagkatapos ng 40 days, wawasakin ang buong Ninive. Subalit mga kapatid, mga kababayan ko, ang mga tao ay lumuhod, nagpatiripa, sumamba sa Diyos, nagsisi sa kanilang mga kasalanan at nanampalataya ng buong puso. Mga kapatid, mga kababayan ko, pagkalipas po ng 40 days, hindi po winasak ng Ama ang Ninive sapagkat nakita niya na ang mga tao ay lumuhod, sumamba, nagsisi sa kanilang mga kasalanan. I pray and I declared, mga kapatid, mga kababayan ko, na yun din ang mangyari sa bansa natin dito sa Pilipinas, sa buong sanlibutan, sa lahat ng 195 na bansa, sa lahat ng 8.3 billion na tao sa sanlibutan ito. Lumuhod po tayo, magpatira pa po tayo, magsisi na po tayo sa ating mga kasalanan, mga kapatid, mga kababayan ko. Hindi po nagbibiro ang ating Panginoong Ama na malapit na po ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi po nagbibiro ang Ama sa nakasulat sa Marcos 1 verse 15. Ang takdang panahon ay kompleto na. Malapit na ang paghahari ng Diyos. Magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan at manampalataya sa Ebanghelyo. Mga kapatid, mga kababayan ko, dito po sa Pilipinas, ang 117 million na tao, tinatawagan ko po kayo. Lumuhod po tayo, sama-sama po tayo magsisi sa ating mga kasalanan. 4 na taon po yung binibigay sa atin ng Ama para po tayo ay makaligtas sa lawa ng apoy sa impyerno at maranasan natin ang buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, mga kababayan, walang ibang susi sa kaligtasan natin sa lawa ng apoy sa impyerno kung hindi si Jesus Christ lamang. Sinasabi nga po sa John 14 verse 6, Jesus is the way, the truth, and the life. No one come to the Father but through Him. Amen, mga kapatid. Wala pong ibang makakapag-save sa kaluluwa natin sa 8.3 billion na tao sa sanlibutan ito kung hindi si Jesus Christ. Kaya tanggapin po natin siya sa buhay natin. Papasukin natin yung banal na Espiritu sa ating buong pagkatao para magawa po natin talikdan yung dating tayo na makasalanan. Sikapin po natin na mamatay yung dating tayo na makasalanan. Sikapin po natin, mga kapatid, ng mga kababayan ko,
na ipanganak tayong muli sa presensya ng Panginoon. Amen. Sikapin po natin na isabuhay yung salita ng Diyos, yung nilalaman ng Biblia, sapagkat yun lamang mga kapatid ang makakapagligtas sa atin sa lawa ng apoy sa impyerno. Kaya mga kapatid, brother and sister, Philippines, whole world, 8.3 billion people in this world, sa buong sanlibutan. Please, repent before it's too late. 4 years, 4 na taon po yung binibigay sa atin ng Ama. Simula September 1, simula na po natin na magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Kung gusto po natin na maligtas tayo sa lawa ng apoy sa impyerno at maranasan natin ang buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos. Kung gusto po natin na hindi po tayo makasama sa madadaganan ng tipak ng bato, sa masusunog, sa kabila-kabila ang mga sunog, sa pagputok ng bulkang Mayon, sa may anod sa malawakang baha, sa matinding kagutuman. Mga kapatid, sinabi ng Ama, tayong lahat ay makasalanan. Subalit mahal-mahal tayo ng ating Ama. Kaya ibinigay niya yung kanya nag-iisang bugtong na anak upang sino man ang sumampalataya sa kanya, kailanman ay hindi mapapahamak. Mga kapatid, mga kababayan ko, kung tayo ay mayroong malakas na pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, hindi tayo dapat matakot sa paghukom, sapagkat napakalinaw po ng sinasabi sa John 3:16, upang sino man ang sumasampalataya sa Kanya, kailanman ay hindi mapapahamak, bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, mga kababayan ko, ngayon mismo, hindi bukas, hindi sa isang taon, magsisi na po tayo sa ating mga kasalanan kung gusto po natin na maranasan ang buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos. Amen po mga kapatid. Hallelujah, praise the Lord.